Paano ako nag-start? Paano nga ba ako nag-start? Way back in 1986, after EDSA Revolution, nasa seminar ako ng Dulaang Kabataang Barangay kasi I was elected as regional vice president sa buong Bicol ng Kabataang Barangay. May mga ano noon, may mga dulaan noon araw. Tapos nakilala ko doon sina Tony Mabesa na national artist na. Tapos marami pang ibang mga taga-teatro, sina Ben Cervantes, ganyan. And ito yung time na papasok na ako sa UP. Kaya lang since bago mag-EDSA, nasa bundok pa tayo noon. Nagsimula doon kasi binigyan ako ng mga assignments ng pagsusulat, blah, 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 and so on. Until no mga 87 na pagpasok ko ng UP, kinuha na ako ni Ate Lods, yung lumaong Inday Badiday. Pero nakakaloka kasi ilang buwan lang ako nagsusulat sa kanya noon sa eye to eye. Nagustuhan ko yung transaction sa marketing, yung behind the camera, yung mga naghahanap kami ng mga sponsors, ng mga commercials, yung mga ganon. So, showbiz pa rin, showbiz related kasi lahat ng mga accounts na napupunta sa akin, sponsor doon sa mga TV show ng Local Lobo Production na pinoproduce ang Eye to Eye at iba pang programa ni Ate Luz, kasama yung Inside Showbiz at saka yung Movie in the Making, On the Spot na nakaka-tie up namin ng Viva Film. So doon nagsimula. This was technically 86 pero 87 na siya nung nag-aaral na ako sa UP. Hanggang magtuloy-tuloy until mga late 90s, early 90s na nabigyan na ako ng espasyo sa mga magazines kasi magazines ang uso noon eh. So lahat halos ng mga magazines na sulatan ko, from Glitter, yung mga Sagasi, sa Atlas, ewan ko kung natatandaan yung pa ng generation ngayon, hanggang mga 90s yun. Paano naman po yung transition nyo from magazine to radio? Ay, mahaba pa. Bago pa ako after magazine, nag-i-events na ako. Kasi yung Local Lobo Production under Inday Badiday, nagpo-produce nga ng mga awards night, ganyan, yung mga most promising blah blah, kung ano pa mga searches. Tapos, na-involve muna ako sa advertising. Nagtrabaho ako nun sa Compton, Ace Compton, naging Ace Sachi, hindi ko na alam kung meron pa ngayon. Advertising agency yun na ang hinahandelan ko talaga ay mga products. Naging media buyer ako, nagpe-place ako ng mga ads sa television saka sa radio. And in the process, nung nagre-radio na naaaliw na ako kay Inday Badiday, ang very first exposure ko sa DZBB ng GMA7, this was mga early 90s, talagang pinagsalita niya ako at binigay ko lang yung oras. Nakakatawa experience ko doon kasi yung ang tamang oras ay chuchuchu, nagkamali pa ako. Yun lang yung linya ko kasi ninervyos ako kasi hindi ako sanay. Pero I was already taking up broadcast communication sa UP no mga panahon na yun. Kaya kumbaga, yung training ko sa field na totoo at saka yung mga theories na pinag-aaral namin sa school na pagsasabay ko that time. Kaya lumabas akong bongga. So from writing sa magazine, nag-advertising ako, hanggang nakapagsulat na ako sa, naging anchor na ako, and then nakapagsulat na ako sa mga broadsheets at saka sa mga iba pang platform. Oh, taray, di ba? And you were always been part of the showbiz industry since you were young. At na-try mo na rin itong industry na to sa iba't ibang platform from traditional media. And now, Marites University is, we can say, nasa digital landscape siya. And what was the story? Paano po kayo napunta sa Marites University? Napunta ako sa Marites University because of the invitation ni Yorme. Kasi di ba after pandemic, nawalan kami ng frankisa sa ABS-CBN. I was by the way an anchor sa ABS-CBN na meron akong show from Monday till Sunday every day. Teleradyo na yon, di ba? From radio na hindi ka nakikita ng mga tao, naging teleradyo na napapanood ka na rin at the same time. So nang mawalan I was there for around mga 21 years. As a regular anchor person, different program yun ha. Hindi lang showbiz, hindi lang sport, may lifestyle, may public service din. So, in the course, in the process, nakilala, naging kaibigan ko si Yorme. Tapos may mga time na nag-uusap kami na ano na siya from being vice mayor, naging from councilor, vice mayor, tapos naging mayor siya. Naging niinom pa siya ng anak ko. Nagkakaroon na kami ng usapan na nung magkaroon na nga ng pandemic na gusto niyang mag-try sa digital. Sabi ko, that's good. Dahil nung umpisa, nung pandemic, trinay ko na rin mag-vlog, iba. Nung trinay ko na itong Marites University, super iba na siya kasi working with young and brilliant young minds. Tapos iba na yung platform. Although yung language
still there, pero yung kasing immediacy na tinatawag natin na ang bilis mag-react ng mga nanonood sa iyo at mga nagsusubscribe sa iyo. And ang dami-dami na ngayon mga bashers na talagang before napaka ano pa nila, medyo takot pa silang magbibigay ng kanilang mga reaksyon, may mga pseudonym pa silang ginagamit, mga aliases ngayon. Ang dami-dami na po lahat na yata ng mga tao ngayon sa social media entitled na. So that's one big difference na sa tingin ko na kailangan i-address natin na maayos para yung communication process ma-instill pa rin natin yung truthfulness, yung veracity ng mga nire-report natin, at saka yung objectivity kumbaga na nandoon pa rin kahit sabi mo showbiz yung ating ginagamit na format, na at least yung totoo pa rin ang pinapakita natin sa kanila kasi nga nauso na rin kasi kaalinsabay niyang teknolohiyan at platform na ganyan, dumami na rin yung mga fake news, dumami na rin yung mga kung sino-sino na lang nag-iimbento na hindi naman talaga nila naiintindihan or naranasan yung tamang proseso ng paghahatid ng proseso ng komunikasyon, in short. How was the first episode? What was your impression working with Sir June and Miss Rose? Si Junardo, si D na tinatawag natin sa Marites, matagal ko na siyang nakakatrabaho since nung araw pa kay Ate Luz kasi nag-on-cam din siya. Although hindi kami nagkakasama as on-cam talents, pero nakakatrabaho ko siya. Si Rose, nakasama ko siya sa isang organisasyon na showbiz related. At alam ko masipag siyang magsulat, marami siyang sinusulatan, mga platform ng From Magazine din, mga dyaryo at online. So si Mr. Fu, ganun din naman. Ang pinagkaiba kasi nung pinagsama-sama na kami, syempre para siyang shock. para siyang sumasabog na bomba kasi lalo pat ang dadaldal, lahat may mga opinion sa bawat issue. Alam mo, minsan yung very first episode namin, although ako, kumbaga sasabihin mo ng veterano at sanay na ako, ang hirap sumabay kasi kinakapa mo yung mga kasamahan mo na especially yung first time na humarap sa ganitong platform na sino yung ina-address nating audience, paano natin sila gustong paano natin sila gustong balansin ang mga bagay-bagay sa kanila or mga issue na dapat nilang higit na naiintindihan. May struggle nung una, but eventually syempre madali dahil nga sabi mo nga magkakasama naman kami for the longest time, ang dali naming nakapa. Ang daling na pag-usapan, and then ang nagustuhan ko, isa sa mga nagustuhan ko sa chemistry o sa tandem namin is yung marunong magbigayan ng pagdating sa mga balita. Alam mo yun, pag binalita na nung isa, okay na, ganito tayo. Tapos ang maganda, kahit may mga opposing views kami, lahat na ipapahayag namin dun sa programa. So yun ang ikinaganda. Yung pangit, wag na. Charot! Ano yung parang comment na nagmarka sa inyo habang tumatagal yung show, and ano yung masasabi niyo para sa mga kamarites natin na patuloy pang yeah. Sa positive side, gustong-gusto ko yung paano nagre-react yung mga manonood, kung gaano sila ka-passionate doon sa hinahangaan nilang idolo. Yung tipong blindfolded sila minsan sa mga na hindi nila nakikita ko minsan yung pag pinipresent namin yung istorya na ay si ganito, nabalitaan namin ganito. Kasi syempre hindi mo naman binabalita na para lang siraan or hindi yun ang objective yung masiraan. But the thing is minsan nalilihis nagiging negatibo yung presentasyon pero tinatry mong balansehin. So yung reaction ng mga, especially ng mga ardent and mga loyal fans, sobra, iba sila, ganun sila kapasyon na hindi na sila tumitingin doon sa totoong issue, kundi nagpapadel sila sa emosyon. And madalas akong nakakatanggap ako personally, sa akin lang muna, yung mga bashing na, ay kasi ganito ka, mas identified ka doon sa isa, ganyan ka, mas kinakampay mo ganyan. But still, sa mga previous programs ko naman, may mga ganun din. But ito, ang bilis at saka ang dami. Hindi mo na alam kung ilan na talaga bang ito ba numero na nag-i-exist ngayon. Tama ba itong bilang ng mga subscribers na to or what? Pero on the other side naman, ang nakakabaliw minsan, yung mga masyado ng makikita mo na yung thin line between yung mga fans na medyo dilulu na
pasensya na ha, kasi sinasabi ko lang po ito bilang ako'y matagal na rin sa industriya. Ano yung tipong hindi na talaga sila nakikinig ng rason kasi nabubulagan na nga sila sa ano pa. And yet pag nakalaman naman nila, kasi ngayon, kumpara nung araw, kasi inabutan ko pa yung mga fans club nung araw, mula pa kina Susan Rosas, Amalia Fuentes, Ate V, Ate Guy, ganyan. Iba ang labanan ng mga fans. Ngayon kasi ang bilis. Tagahanga mo ngayon, bukas kaaway na. Pero ang maganda naman sa mga fans nga, mga supporters, grabe sila, mayayaman sila. Sinusuportahan nila to the point na talagang kahit mamahal ang mga ticket sa mga shows, concerts, movies, tapos sila ang nagre-regalo ng mga mamahaling mga pabango, damit, etc. Ganun sila kaano sa ano kasi feeling nila masyado na silang pakialamera. Alam mo yung ganun. Minsan yung mga artistang iba pag nakakausap namin, medyo napipikon din sila sa ganun. So hindi ko nakakalimutan yung mga ganung bagay sa mga hanggang ngayon na nag-i-exist at umaabot na ng 100K. Maraming salamat mga kamarites. Pero ang maganda sa mga Marites subscribers, may resing binabash kami. Ako pinapatawad ko yung mga personal na bashing lalo na nung nag-uumpisa, laging pinupuna ang maganda kong ilong. Ay, retokado yan, ganito yan, kamukha ni ganito yan, chuchu-chuchu, may mga ganun. But eventually, nanawa rin sila. Nawala rin sila. Dahil ngayon, ang nakikita na nila, yung pagiging objective natin, yung pagiging balance natin sa pagpipresent. At kami rin, kami mga 4 na host, nag-iingat rin kami in the sense na yung kunwari may issue tungkol kay ganitong artista na alam namin ang mga Marites viewers ay sensitive sa ganun, inaayos namin, binabalanse. Pero hindi naman to the point na hindi na namin binibigay yung totoong kwento. So ang ganda ng samahan ngayon, kaya ako bilang nasa academe din ako at pinag-aaralan ko yung mga ganyang component, mga ganyang element ng communication, magandang pag-aralan na dahil with this medium, with this platform, makikita na talaga natin kung paano nag-i-evolve yung tinatawag nating fanaticism, tinatawag natin yung pagsusupport sa pag-adore, pag-adulate, gan tawag, and then pagbibigay ng suporta. Dahil yun na nga, ang mga Pilipino in general talaga, una, mahilig talaga sa chismis. Pangalawa, escape talaga nila yan sa sobrang stress sa buhay, toxic na mga paligid, sobrang negativity, etc. To the point na yung sarili nilang negative feelings and expressions na ilalabas nila sa mga programang gaya ng Marites. Kaya kami bilang mga host at tagapaghatid, tagatawid ng mga impormasyon, balita, entertainment, etc. Nagiging biktima rin kami sometimes ng mga ganon. Although, since kami nga ito nakaharap sa camera, sinusubukan namin maging balanse. At yan ang binibigay namin sa Marites University. Di ba? Yes, okay sa ating mga kamarites dyan. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Patuloy pong nagpapasalamat sa inyo dahil sabi ko nga po, kung wala po kayo, wala rin po kami dito. Dahil po ito yung mga numero lamang, mga bilang lang, ang subscription, ang mga subscribers po natin na kagaya ninyo na patuloy na naniniwala at nagtitiwala, may respeto at nire-respeto din namin po, ay nandiyan po tayo hanggat nagsasamahan po tayo at nag-i-enjoy po kayo sa amin. Nandito po kami sa Marites University para maghatid ng mga gusto ninyong malaman, marinig at maramdaman. Konting ingat lang, di ba? Wow, di ba? Mahal namin kayo. Maraming salamat po.